Samantala, naniniwala ang palasyo na may masamang epekto sa ekonomiya ang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinagot din ng palasyo ang aligasyon ni Congressman Pulong Duterte na umano'y lutong Macau ang impeachment sa presidente. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones. Testing showed that the well flowed at 60 million. Sa halip na makatulong, magiging hadlang lang umano sa paglago ng ekonomiya at sa pagtatrabaho ng presidente ang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ang pahayag ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro matapos siyang tanungin tungkol sa mga nagsasabing ginagamit lamang bilang bentahe para sa Pangulo ang one-year bar rule ng konstitusyon kaugnay ng mga impeachment complaints. Ito ay matapos sabihin ni Bukidnon Congressman Jonathan Flores na kapag ang unang impeachment complaint ay opisyal nang naisumite at na-initiate sa House Committee on Justice, wala nang iba pang reklamo ang maaaring tanggapin laban sa Pangulo sa loob ng isang taon. Hindi po natin masasabi na ang pagpa-file ng impeachment complaint paunahan ay bentahe sa Pangulo. Kahit sino pa po ang nag-file niyan. Hindi maganda sa imahe ng Pangulo na siya ay masampahan ng impeachment complaint. Hindi rin po ito maganda sa pananaw ng mga ekonomista. Bumuelta naman ang palasyo sa alegasyon ni Davao City Congressman Pulong Duterte na sinabing scripted o gawa-gawa lamang ang impeachment complaint laban sa Pangulo dahil ang naghain nito ay abogado umano ni First Lady Liza Araneta Marcos noong nagsampa ito ng disbarment case laban kay Glenn Siong na si Attorney De Jesus. Ayon sa palasyo, wala itong katotohanan. Unang-una po, gusto natin ipabatid na ang Pangulo po at ang administrasyon na ito ay hindi po eksperto sa paggawa ng intriga at hindi eksperto sa pagplanta ng ebidensya. Kung ang sinasabi niya ay ang nagsamparaw ng kaso ay abogado na nag-represent kay unang ginang or First Lady Liza Marcos, yan po ay walang katotohanan. So sana po ay matapos na ang pagiging source of fake news ng mga kaalyado nila. Dahil ang First Lady po ay hindi po nagsasampa ng disbarment case. Hindi po niya abogado ang nasabing nagsampa ng impeachment complaint sa Pangulo. Kahit nahaharap sa impeachment complaint, nananatili pa rin ang utos ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang anak na si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos na gampanan ang kanyang tungkulin bilang mambabatas. Responsibilidad kasi ni Congressman Marcos bilang House Majority Leader na ilagay sa order of business ng Kamara ang reklamo laban sa ama. Lagi naman pong utos ng Pangulo sa kanyang anak, gawin lang ang kanyang trabaho. Hindi pwede rito ang kamag-anak, kaalyado. Kung ano po ang mandato ni Congressman Sandro, ipatupad niya po yun. Iginiit ng palasyo na iginagalang ng Pangulo ang konstitusyon at ang karapatan ng sinuman na ipahayag ang kanilang saloobin sa pamamagitan man ng paghahain ng impeachment complaint. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.